Mga kapuso, humihina na ang bagyong Marce habang nasa West Philippine Sea. Tuluyang natawid ng bagyo ang extreme Northern Luzon kaninang madaling araw. Ayon sa Pag-asa, unang naglandfall ang bagyong Marce sa Santa Ana, Cagayan, bandang 3:40 kahapon ng hapon. Ang ikalawang landfall na italadakong alas 9 kagabi sa Sanchez Mira, Cagayan. Sa kabila niya, napanatili ng bagyo ang pagiging typhoon, taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 150 kilometers per hour. Huling namataan ang mata ng bagyong Marce 100 kilometers west-northwest ng Lawag, Ilocos Norte. Base sa 8 a.m. bulletin, inalis na ang wind signal number 4 sa alinmang panig ng bansa. Pero isinailalim pa rin sa wind signal number 3 ang Ilocos Norte, northwestern portion ng mainland Cagayan, northwestern portion ng Apayao, northern at western portion ng Abra at ng northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa western portion ng Babuyan Islands, northern at western portions ng mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Apayao at ng Abra, northern at western portions ng Kalinga at central portion ng Ilocos Sur. Wind signal number 1 sa Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Islands at ng mainland Cagayan, northern at western portions ng Isabela, northern at western portions ng Nueva Vizcaya, northwestern portion ng Quirino, nalalabing bahagi ng Kalinga, buong Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, buong La Union at northern at central portions ng Pangasinan. Abangan po maya-maya dito sa Balitang Hali ang 11 a.m. bulletin ukol sa bagyong Marce at ang bagong listahan ng mga lugar na may wind signal. Mamayang hapon o gabi, inaasahang nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Sa kabila niya, nananatili ang babala sa ulan at hangin na bitbit ng bagyong Marce. Asahan sa mga susunod na oras ang heavy to intense rains o malalakas hanggang matitinding ulan sa Ilocos provinces, habang moderate to heavy rains o katamtaman hanggang malakas na ulan ang mararanasan sa La Union, Kalinga, Apayao at Abra. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. May banta pa rin ang lagpas 3 metrong taas ng daluyong o storm surge sa ilang coastal areas ng Ilocos Norte, habang 2.1 hanggang 3 meters naman sa Cagayan, Ilocos Sur at La Union. Maalon at delikado sa mga sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybaying sakop ng Ilocos Region, Batanes at Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. Habang palabas na ng PAR ang bagyong Marce, may panibagong LPA na binabantayan sa Pacific Ocean. Nagsasagawa na ng clearing operation sa mga otoridad sa ilang bayan sa Cagayan matapos daanan ng bagyong Marce. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Rafi, tuloy-tuloy ang clearing operation na isinasagawa ng otoridad sa mga bayan ng Santa Ana at bayan ng Gonzaga simula pa kaninang alas 5 ng madaling araw. Samantala, nagsimula na ring mag-ikot ang LGU Santa Ana sa iba't ibang barangay para ma-assess kung gaano nga ba kalawak yung danyos na iniwan ng bagyong Marce matapos mag-landfall kahapon ng hapon sa lugar. Napakaraming bahay ang nasira ng bagyong Marce. Bukod sa mga bahay, nasira rin ang ilang establishmento at maging gusali ng local government unit. May mga natumbang poste ng kuryente. Bunsod nito, posibleng matagalan pa bago maibalik ang supply ng kuryente sa iba't ibang mga bayan. As of 9 a.m., aabot na sa 13 mga bayan ang walang supply ng kuryente. Pahirapan na rin ang communication line sa ilang bayan gaya sa bayan ng Santa Ana, Calayan at maging sa may bahagi naman ng Sanchez Mira. As of 9 a.m., aabot na sa halos 13,000 families ang nasa evacuation center. May mga naitala rin pagbaha sa ilang bahagi ng Cagayan. Unti-unti na rin tumataas ang antas ng Cagayan River na nasa 6 meters lampas na sa alert level. Samantala, Rafi, update lamang ako dito sa bayan ng Santa Teresita kung saan sa mga oras nga na ito ay mas maganda na, mas maaliwalas na yung panahon. Pero kasabay niyan ay nakakaranas naman ng pagbaha ang ilang lugar. Gaya na lamang sa aming kinaroroonan, ipakita ko lamang yung sitwasyon dahil kung papansinin po ninyo mga kapuso, ito ho ay lubog po sa baha. Yan po ekta-ektaryang palayan na kung saan may mga tanim po dyan na palay na dapat ay aanihin sana sa buwan ng Desyembre. Pero dahil nga po sa napakalakas na ulan, bunsod ng bagyo ay nalubog na ho yan sa baha. Bukod sa palayan mga kapuso ay nalubog din sa baha ang kalsada ho na ito. Ito ho yung kalsada sa bayan ng Santa Teresita kung saan dire-diretso ho ito sa bayan ng Gonzaga at bayan ng Santa Ana. Possible
Visible naman ho sa lahat ng mga motorista pero kinakailangan lamang na magdahan-dahan dahil medyo may kataasan pa nga po yung tubig dito sa lugar. Rafi? Jasmine, may mga lugar pa ba na hindi makontak sa mga oras na ito dyan sa Cagayan? Actually, Rafi, may mga bayan na kung saan talagang hindi, like yung pinanggalingan namin sa bayan ng Santa Ana, Rafi, hindi kami makatawag, hindi rin kami matawagan. Sa bayan ng Calayan, hindi pa rin, kumbaga putol pa rin yung communication line doon. And sa may Sanchez Mira, may mga parts daw doon na kung saan ay talagang wala pang communication line. Base yan sa ating pakikipag-ugnayan sa PDRRMO Cagayan, Rafi. Nabanggit mo, Jasmine, yung Cagayan River, lagpas na dun sa alert level. Pag tumaas pa yung water level, posible bang magpalikas ulit ng mga residente? Yes, Rafi, kung magtutuloy-tuloy yung pagtaas ng antas ng Cagayan River ay may possibility talaga na magpalikas pa ng mga residente, especially yung mga nakatira sa may Tuguegarao City dahil kapag lumampas sa 6 meters yung antas ng Cagayan River ay meron ng mga barangay doon na kung saan ay binabaha. Kaya naman ang ginagawa ng lokal na pamahalaan ay nagpapatupad ng preemptive evacuation kapag yung antas ng tubig ay unti-unti nang tumataas. So kung halimbawa, Rafi, na tuloy-tuloy yung pag-ulan upstream, asahan din na tataas pa yung antas ng tubig sa Cagayan River. Kumusta naman yung supply ng kuryente dyan sa Cagayan? Sa ngayon, Rafi, mas marami na yung bayan na walang supply ng kuryente. Ang tindi kasi talaga, Rafi, yan ang epekto ng bagyong Marce. Kagahapon sa ating pagbiyahe, napakaraming poste ng kuryente, Rafi, yung talagang tinamaan. Layla yung mga kable ng kuryente. Kaya nga ang sabi nga ng otoridad, posibleng matagalan pa daw yung restoration sa supply ng kuryente. Pero ayon sa PDRRMO, sa ating pakikipag-usap kanina lamang, ay nakikipagtulungan na rin yung mga electric cooperative mula sa iba't ibang mga probinsya para mapabilis yung pagsasaayos sa mga nasirang linya ng kuryente sa probinsya ng Cagayan, Rafi. So bayanihan na para agad maibalik yung kuryente. Maraming salamat sa iyo at ingat pa rin kayo dyan. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Hinagupit din ng bagyong Marce ang ilan pang lugar sa Northern Luzon. Umugong ang malakas na hangin na sinamahan ng pag-ulan sa Sarat at Lawag sa Ilocos Norte. Masungit din ang panahon sa Pagudpud. Sa lakas ng hampas ng mga alon doon, natibag ang bahagi ng isang seawall. Sa Luna, Apayao, pinagsamang ulan at malakas na hangin din ang naramdaman ng mga residente. Gayon din sa kalapit bayan nito na Abulog, Cagayan. Sa Kalayan, nagngangalit ang mga alon sa dagat. Malapit naman nang maabot ng tubig ang isang tulay sa Kamalenyugan. Kasagsagan ng hagupit ang bagyong Marce sa Sanchez Mira, Cagayan, sinusubukang itali ng lalaking yan ang bubong ng bahay. Kumakalampag na kasi ito dahil unti-unting nakakalas. Ilang sandali lang tuluyang nilipad ng malakas na hangin ang bubong. Nabasa na rin ang mga gamit nila sa loob ng bahay. Walang magawang may-ari kundi mapasigaw at mapaiyak dahil sa sitwasyon. Sa kapitbahay muna lumikas at nagpalipas ng gabi ang mag-anak na nakatira sa bahay. Hulikam sa Tondo, Maynila na hit and run ng 2 beses ang isang lalaki. Pahirapan na matukoy ang may-ari ng 2 motorsiklong sangkot sa insidente. Balitang hatid ni James Agustin. Mula sa Antipolo Street, nakuha na ng CCTV camera ng barangay ang isang lalaki na naglalakad paliko ng Abad Santos Avenue sa Tondo, Maynila mag-alauna kanina madaling araw. Pasuray-suray ang lalaki na biglang gumitna sa kalsada. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kita na patuloy ang paglalakad ng lalaki. Hanggang sa bigla siyang nabangga ng motorsiklo. Humandusay ang lalaki sa kalsada. Ang rider mabilis na umalis. Matapos na ang 8 segundo, isa pang motorcycle rider nakabangga sa lalaki. Sumemplang pa ang rider. Itinayo ang kanyang motorsiklo at umalis din. Kita sa CCTV footage na may lumapit na concerned citizen sa biktima. Siya rin ang nag-report ng insidente sa mga taga-barangay. Responde kami, dumating na rin yung mga medical unit, tapos hindi nila pinagalaw yung bangkay, tapos pinulsuan nila, which is sabi niya wala na daw pulso. Doon nila dineclare na parang dead on the spot na. Dead on the spot ang 36 anyos sa lalaki. Labis ang paghihinagpis ng kanyang mga kaanak. Ang pinangyarihan ng aksidente, halos 30 metro na lang mula sa bahay ng biktima.
Kwento ng kanyang nanay alas 8 kagabi na mag-inuman sa kanilang anak at 2 kaibigan. Umalis daw ang kanyang anak para ulit uminom malapit sa Riles. Pauwi na raw siya nang mangyari ang aksidente. Natutulog na ako. Itong anak ko, sabi niya, nanay, may aksidente. Sabi niya ganun. Tinakpan na. Sabi niya, may ambulansya. Bumaba naman ako. Lumapit ako. Nang tinignan siya nga. Patuloy ang investigasyon ng Manila District Traffic Enforcement Unit. Kahit nakuhanan ng CCTV camera ang insidente, hirap ang mga otoridad na matukoy ang plaka ng 2 motorsiklo. Kung sino man yung nakabangga di sa anak ko, tinakasan nyo. Lumutang naman kayo. Wala kayong puso. Ayon sa mga taga-barangay, ilang buwan nang sira ang mga streetlight sa lugar. Medyo prone siya sa accident kasi madilim siya. Recently, biglang di gumana na yung mga streetlight natin dyan. So, yun nga, kaya madalas din kami nagpapatrolya dyan. I-request namin na maayos yung streetlight dyan as soon as possible. Para siguro mas maliwanag din, mas maiwasan natin yung mga aksidente. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isang lalaki sa San Jose, Nueva Ecija matapos mahulihan umano ng iligal na droga at hindi lisensyadong baril. Dito naman sa Pangasinan, sa pool sa CCTV, ang magkahiwalay na aksidente sa bayan ng Mangaldan. Ang mainit na balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Makikita sa CCTV na dumaraan sa gilid ng kalsada ang isang motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Sa unahan niya, ang mga pinatutuyong palay na nakalatag sa kalsada. Tiyempo namang lumiko ang isang AUV. Nang biglang, sumemplang ang motorsiklo. Nalaglag sa kalsada ang rider at ang angkas niya. Nakapreno naman ang kasunod nilang bus. Nagtamo ng gasgas sa katawan ng sakay ng motorsiklo. Patuloy ang investigasyon sa aksidente. Sa Mangaldan pa rin, nahuli ka mang pag-U-turn ng isang truck. Paparating naman ang isang motorsiklo. Hindi na nakita sa CCTV footage pero sumalpok ito sa truck. Nagkagalo sa iba't ibang bahagi ng katawan ng rider. Nagkaayos naman ang 2 panig ayon sa barangay. Sa San Jose, Nueva Ecija, arestado ang isang lalaking nahulihan ng iligal na droga at hindi lisensyadong baril. Ayon sa mga otoridad, may mga natanggap silang report na nagdadala ng iligal na baril ang sospek. Kaya nagkasa ng operasyon sa bisa ng isang search warrant. Sinampahan siya ng karampatang reklamo. Wala siyang pahayag. Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ramdam din ng malakas na hangin sa ilang lugar sa Pasukin, Ilocos Norte dahil sa Bagyong Marce. Kita ang lakas ng hangin sa paggalaw ng mga tangkay ng ilang puno sa lugar. Apektado rin ang ilang maliliit na sasakyan na natutulak ng malakas na hangin. Bukod sa hangin, nakakaranas din ng pabugso-bugsong pag-ulan. Malakas din ang hampas ng mga alon sa dagat. Ayon sa Ilocos Norte PDRRMO, kabilang ang Pasukin sa mga maagang nagpalikas ng mga residente dahil sa bagyo. Mga kapuso, hindi pa man lumalabas sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Marce, isang bagong low-pressure area ang binabantayan sa Pacific Ocean. Huli ang namataan ng Pag-asa 1,650 kilometers east-northeast ng Eastern Visayas. Mababa pa raw sa ngayon ang tsansa ng nasabing LPA na maging bagyo. Sa loob ng 24 hanggang 36 hours, maaaring pumasok ito sa PAR. Lagi pong tumutok sa mga weather update dahil posible pang magbago ang forecast sa mga susunod na oras at araw. Patuloy na nagpapakawala ng tubig ang Binga Dam sa Benguet dahil sa Bagyong Marce. Sa pinakahuling update mula sa Pag-asa, isang gate pa rin ang nakabukas sa naturang dam. Gaya ng Binga, bahagyang bumaba ang water level sa ilan pang dam sa Luzon sa nakalipas na 24 oras. May bahagyang pagtaas naman sa water level sa Ipo at San Roque reservoirs. Sa ibang balita, mahigit 100 pamilyang nasunugan sa Barangay 128 Tondo, Maynila. Kinuyog ng mga nasunugan ang mag-asawang hinihinalang nagpasimula ng apoy. Ang mainit na balita hatid ni Jomar Apresto. Nabalot ng apoy ang bahagi ng Cluster 4 sa Barangay 128 sa Tondo, Maynila. Matapos sumiklab ang sunog pasado alas 11:30 kagabi. Ayon sa barangay officials, mag-asawa ang pinaghihinalaang nagsimula ng apoy.
Siguro mga 100 to 150 families yung apektado ng sunog na yan. Ayon doon sa mga residente namin na nakatira sa Cluster 4, bigla nagkaapoy dahil nag-aaway yung mag-asawa sa likuran ng kanilang tinitiran. Ngayon, nasa barangay ko yung lalaki na ginulpi yata ng mga taong bayan. Sabi naman ng lalaking pinaghihinalaang nanunog, napagbintangan lang sila. Sa kwento naman ng residenteng si Maylin, natutulog na sila nang malaman na may sunog. Pinilit na lang daw siyang gisingin ng kanyang 3 anak. Malakas na po pa, aakit na po sa amin, sir. Nasunog nga po yung bahay namin, magamit ng anak sa eskwela, yung libro, tapos yung mga uniform, sir, wala po natira sa amin, sir. Nung gabi na yun, sabi daw, susunugin daw. Pero hindi ko naman po pinapansin yun, sir, Ayun po, yung ginising ako ng anak ko, bigla na lang na may naputukan. Ayun po, natuluyan na talaga minasunog. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection, patuloy pa nilang inaalam ang pinagmulan ng apoy. Pinabulaanan din nila na may 2 taong namatay sa sunog. Wala po tayo reported na ganun. Medyo nahirapan tayo, kita nyo naman, masikip lang. Kaya lang dito is mga malilit lang na truck. Then di siya accessible dahil makita naman po ninyo, maputik siya. Then puro junk shop and then yung impounding natin. Tumagal ng halos 4 na oras bago tuluyang naapula ang apoy. Ayon naman sa barangay officials, taong 2015 pa nila sinusubukang palipatin ang mahigit 600 pamilya sa lugar. Gagamitin daw kasi sana ang lupa para makapagpatayo ng mga establishmento na gagamitin din ng barangay. Sabi naman ng BFP, base sa structure ng mga bahay, hindi na rin talaga ligtas pang tirahan ng lugar bago pa man magkaroon ng sunog. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Doble ingat sa pagtawid sa mga pedestrian lane, mga kapuso. Sa Taguig, nahuli kamang pagbundol ng isang SUV sa babaeng tumatawid sa pedestrian crossing. Ang paliwanag ng driver sa balitang hatid ni Jomer Apresto. Kuha ang video na ito ng isang motovlogger habang binabaybay ang Bayani Road sa Taguig City. Makikita ang isang SUV ang kumaliwa, beating the red light papunta sa 5th Street. Nabundol niya ang isang babaeng tumatawid. Around mga 6:35 to 6:40 po ng umaga, papasok po ako sa trabaho. Nung nag-go na po yung pedestrians, syempre ang thinking ko po nun, safe na po tumawid dahil go na po kami. Tumawid na po ako. Agad naman daw naharang ng mga marshal ang driver ng SUV at nakatawag din sila ng ambulansya. Yun nga lang, hindi raw siya agad naisugod sa ospital dahil hinintay pa nila ang umano'y amo ng SUV driver. Tumagal pa niya ng ilang minuto bago siya tuluyang nadala sa isang pampublikong ospital. Bukod sa pananakit ng kaliwang bahagi ng katawan, nagkaroon din siya ng bukol sa ulo at ilang sugat. Pagkatapos masuri, nagtungo raw sila sa Traffic Investigation Unit ng Taguig City Police kung saan sila nagbigay ng salaysay. Meron daw pinapirmahan sa kanya. Nakasaad dito na sasagutin ng driver ng SUV ang gasto sa pagpapagamot at sa mga araw na hindi siya nakakapasok sa trabaho. Ang problema, 1,500 pesos pa lamang daw ang ibinabayad ng nakabundol sa kanya. Hindi niya rin daw aakalain na ito na pala ang full settlement at hindi na siya makakapagsampa ng reklamo laban sa driver. Hindi namin natanto na yung pinapasulat na po pala sa amin ay settlement po pala or areglo na. Ayon naman sa pulisya, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa driver ng SUV. Sa ngayon po ay nagpapalakas pa po yung iktima. Pero open naman po tayo doon na yung sa kasunduan. Para kung hindi masunod po yun, ay pwede po siya magreklamo po. Sinusubukan pa namin hingan ng pahayag ang driver ng SUV. Base sa kanyang salaysay sa mga pulis, naalangan na raw siya sa gitna ng kalsada kaya pinilit na niyang ituloy ang pagkaliwa. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga bibili ng isda, ihanda na po ang budget ninyo dahil mahal pa rin ang presyo niyan sa ilang pamilihan. Gaya sa Pasay Public Market, kung saan ang mga isda ay 100 pesos pataas kada kilo. Ang bangus, 130 hanggang 190 pesos kada kilo. Ang galunggong naglalaro sa 200 hanggang 300 pesos. 120 hanggang 150 pesos naman ang tilapia. 550 pesos naman ang kada kilo ng lapu-lapu. Sabi ng ilang nagtitinda roon, mahal ang paninda nila dahil sa nagdaang mga bagyong Christine at Leon. Ngayong may bagyong Marce, nangangamba silang tataas pa yan. Batay naman po sa latest monitoring ng Department of Agriculture sa ilan pang pamilihan sa Metro Manila.
Nasa 150 hanggang 220 pesos kada kilo ang bangus. 110 hanggang 180 pesos ang tilapia. Ang lokal na galunggong 220 hanggang 360 pesos. 240 hanggang 260 pesos naman kung imported. 240 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng mackerel. 160 hanggang 260 pesos ang salmon head. Naglalaro sa 100 hanggang 180 pesos ang kada kilo ng tamban. 180 hanggang 320 pesos naman ang tambakol. Update po tayo sa initial assessment ng Office of the Civil Defense sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Marce. Kausapin natin si Office of the Civil Defense Spokesperson, Director Edgar Posadas. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Umaga, Rafi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, sa mga lugar po yung matinding naapektuhan itong Bagyong Marce? Sir, dito po ang base po, tinututukan natin ng mga region dito po sa basically sa Northern Luzon po, no? Yung Cordillera, yung lalo na po sa Region 2 at saka sa Region 1, sir. Yan po yung mga binabantayan natin at tinututukan, sir. Base po sa epekto ni Marce. May natanggap na po ba kayong ulat ng casualty o mga nawawala dahil sa Bagyong Marce? Sa awa po ng Diyos, Sir Rafi, wala pa po and we are praying na it stays that way po. Pero may mga lugar pa po bang hindi makontak hanggang ngayon? Nakukontak naman po namin sa ngayon, sir, although may mga down po na mga kagaya po ng mga sa elektrisidad at posible po yung mga ganun din po naman sa komunikasyon. Pero as of now po, nakukontak naman po namin lahat ng ating mga regional offices at yung mga lokal na pamahalaan, sir. Ano pong prioridad ng OCD na tugunan o maisaayos ngayong sunod-sunod po yung mga nangyaring bagyo? Una po, tugunan po muna natin yung mga kailangan nating tugunan. Yun po mga kababayan na natin na nandun po sa mga evacuation centers at yung mga nangangailangan po ng mga food and non-food items. Ano po yun natin ngayon, lalo na po kalalampas ng ni Marce. Ano po? And then, of course, kaakibat po niyan yung pagtingin pa rin po dun sa mga epekto niya. Kagaya po, medyo meron po tayong mga nakikita ng mga nasiraan ng mga bahay. Yun pong, meron pong mga hindi passable na sa ngayon. Yun po ang susunod, yun po ang next na prioridad. Ano? Kung pwede nating i-prioritize ng ganun. Kasi po, kailangan na para makadaan po freely yung mga humanitarian assistance na manggagaling sa iba't ibang lugar, yung mga augmentations po by land, kailangan magawa yan. Kailangan pong maklear natin yung mga debris, yung mga landslides po kung meron man, at saka yung mga daanan, mga tulay na hindi po madaanan para po tuloy-tuloy yung ating humanitarian initiative, sir. Okay, tututukan po natin itong mga balitang ito at inyong mga effort. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Magandang umaga, Pete. Mabuhay. Office of the Civil Defense Spokesperson Edgar Posadas. TGIF, mga mare at pare! May ni-reveal si asawa ng asawa ko lead star Jasmine Curtis Smith tungkol sa kanyang love scene sa mga pelikula. Hanggat maaari, hindi raw ito pinanonood ng kanyang boyfriend na si Jeff Ortega. Chika ng aktres sa inyong kumare, may mga pagkakataon na maraming tanong si Jeff sa ilang eksena. Nananatili naman aniyang supportive sa kanyang passion sa pag-arte si Jeff. I'm so grateful kasi pagdating sa kanya, he understands that this is work. But it never got in the way and yun yung masaya sa relationship namin. Samantala, looking forward si Jasmine at kanyang co-star na si River Cruz na i-celebrate ang Pasko for the second time sa set ng GMA Prime series na Asawa ng Asawa Ko. Mas kailangan daw abangan ang pagbangon ng kanilang mga karakter na sina Christy at Jordan. Mapapanood yan weekdays tuwing 9:45 p.m. sa GMA 7. In other news, 3 ang kinasuhan kaugnay sa pagkamatay ni One Direction member Liam Payne.
Ayon sa mga otoridad sa Argentina, kabilang dyan ang isang hinihinalang drug dealer, hotel employee at isang tao na malapit kay Liam. Lahat sila may kinalaman umano sa pagbibigay ng droga kay Liam. Hindi sila pinangalanan, pero aabisuhan sila kaugnay sa isinampang kaso at hindi rin papayagang lumabas ng Argentina. Matatandaang napabalita ang pagkamatay ni Liam matapos mahulog mula sa balkonahe ng kanyang hotel room sa Palermo. Sa autopsy, nakitaan si Liam ng bakas ng alcohol, cocaine at prescription antidepressant. Patuloy pa rin ang investigasyon at sinusubukan ding mabuksan ng mga otoridad ang laptop niya. Bagaman nakikitang matatag pa rin ang defense ties ng Pilipinas at Amerika, binabantayan naman ang posibleng epekto ng administrasyon ni US President-elect Donald Trump sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa Pilipinas Conference 2024 ng Strat-based ADR Institute, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na maaga pa para sabihin kung may direktang epekto ang resulta ng US elections sa Pilipinas. Pero como negosyante si Trump, umaasa si Recto na makikita ng US President-elect ang halaga ng pamumuhunan sa Pilipinas. Para naman kay Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI President George Barcelon, dapat bantayan ang sinabi ni Trump na tataasan niya ang taripa sa mga imported na produkto kabilang ang mga galing sa Pilipinas. Ganyan din ang sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa hiwalay na conference na dapat bantayan. Patuloy raw na sinisikap ng gobyerno na mapatatag ang lokal na ekonomiya para manatili itong matatag anuman ang maging polisiya ng Amerika. May maagang pamasko sa ilang kapuso natin dahil sa Kapuso Big Time Panalo Season 2. 7 ang lucky winners ng 70,000 pesos cash each sa Week 1. 7 rin ang lucky winners ng 70,000 pesos cash each sa Week 2. Don't worry mga kapuso dahil may chance pa kayong manalo sa mga susunod na linggo ng daily at weekly cash prizes. 1 million pesos naman sa Grand Draw! Wow! Tuloy-tuloy lang po ang pagpapadala ng entries dahil hanggang December 6 na lang yan. Paalala mga kapuso, mag-ingat sa mga fake accounts at scam. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang official social media accounts ng GMA Promos. Nagbuga ng mahigit 7,000 tonelada ng asupre ang Bulkang Kanlaon. Makikita sa video ang pagbuga ng bulkan ng asupre o sulfur dioxide na may kasamang abo kahapon. Umabot yan sa ilang bahagi ng Kanlaon, Negros Oriental at nakaapekto sa ilang pananim. Ayon sa FEVOX, ang humalong abo ay ang nakadeposito pa ring malapit sa crater mula nang huling nagpagputok nito noong Hunyo. May naitala ring 24 na volcanic earthquake sa loob ng 24 oras. Patuloy na nakamonitor ang lokal na pamahalaan sa mga nakatira malapit sa bulkan. Huli ang isang embalsamador at kasabwat niyang binatilyo matapos umanong nakawin ng isang water cable cord dito sa lungsod ng Cebu. Sa Minglanilla naman, sumabit sa kawad ng kuryente ang isang trailer truck at nagdulot ng brownout. Ang mainit na balita hatid ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Nabalik poste at may mga nakalaylay na kawad ng kuryente. Ito ang nangyari matapos sumapit sa kawad ang isang trailer truck sa Minglanilla, Cebu. Isang nakaparadang tricycle naman ang nadaganan ng nabaling poste. Dahil sa insidente, nawalan ng supply ng kuryente sa lugar matapos patayin ng electric company. Pagkamot sa area, kung i-investigate ang driver, wala ba siya kabantay? Yung rason is wala ko na siya kabantay, pero ako siya siyempre hindi mo kabantay nga. Agianan magkita nyo. Pasalamat lang sa taan ito kahapon nga naras din siya nga portion, diligid siya nga tabi na highway. So wala kayo siya naka-hassle. Nakadetain sa police station ang truck driver. Hinihintay naman kung magkakaayos sila ng electric company. Sa Cebu City, arestado ang isang lalaki embalsamador at isang binatilyo na inakusahang magkasabwat sa pagnanakaw umano ng water cable cord. Base sa investigasyon, pinutol umano nila ang water cable cord at isinakay sa sasakyan ng punerarya. Nabisto sila ng gwardya ng pribadong water supplier. Agad iturn over ang dalawa sa Mambaling Police Station. Ang mga water cable cord nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso. According sa mga suspect, ibebenta nila to. Then actually, yung isang suspect na minor, involved na to sa mga krimen na nangyayari rin dito sa Mambaling.
Tumangging magbigay ng pahayag ang mga sospek. Sa El Salvador, Misamis Oriental, nakuna ng video ng isang napadaang netizen ang banggaan ng 2 motorsiklo. Sugatan ng 2 rider, pati ang angkas ng isa sa kanila na isang babaeng 6 na taong gulang. Ayon sa El Salvador City Police Station, bigla umanong lumiko pakaliwa ang nasa unahan ng motorsiklo. Dahilan upang mabangga ito ng nakasunod na motor. Isa sa gina sa mga kanang factors nga siguro paglantaw sa advance nga panghitabo ba, mga defensive driving ba. So isa sa mga factors ng kanang mukalit-kalit lag maneuver nga walay enough precaution ba. Dinala sa ospital ang mga biktima at nasaligtas ng kalagayan. Ayon sa pulisya, nagkasundo na ang magkabilang panig. Femari Dumabok ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi pa man tuluyang nakakaalis ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Marce. Panibagong low pressure area ang namataan sa labas ng PAR. Kaugnay niyan, kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Sir Chris, magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Katrina, at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Sir Chris, nasaan na ang Bagyong Marce at sa mga oras po na ito at kailan ito inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon ay patuloy nga itong umikilos palapit dito sa northwestern boundary ng PAR at kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa layong 165 kilometers kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. So kung magpapatuloy ito sa pagkilos sa Kanluran, inaasahan po natin na posibleng ngayong hapon or mamayang gabi ay tuloy na nga itong lumabas ng ating air responsibility. Pero sa mga oras na ito, paalala sa ating mga kababayan, bagamat patuloy itong kumikilos, palayo nga ng kalupaan ng ating bansa ay may nakataas pa rin tayong mga tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi po ng Northern Luzon. Opo, yun nga po Sir Chris, sa ang mga lugar ang mananatili pa rin sa ilalim ng tropical cyclone wind signal? Bagamat nagbaba na po tayo ng warning signal, wala na pong number 3, meron pa rin tayo nakataas na wind signal number 2 dito nga sa northwestern portion ng mainland Cagayan, ganun din sa western portion ng Apayao, warning signal number 2 rin sa Abra, Ilocos Norte, at saka sa northern portion ng Ilocos Sur. So itong mga areas na ito, inaasahan natin na posible pa rin makaranas ng malalakas na hangin na aabot na hanggang 88 kilometers per hour at mga pag-ulan na pwede pa rin magdulot ng mga ilang isolated cases ng mga pagbaha, lalo na sa low-lying areas at pagguho ng lupa sa mga areas na malapit sa mga paanan ng bundok. Samantala, meron pa rin warning signal number 1 dito sa Batanes, sa Babuyan, sa natitirang bahagi ng Cagayan, sa northern at saka western portion ng Isabela, ganun din sa northern at saka western portion ng Nueva Vizcaya, sa northwestern portion ng Quirino, sa natitirang bahagi ng Apayao, dito sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, sa northern at central portion ng Pangasinan. Yung mga lugar naman na may warning signal number 1 ay makakaranas, posible pa rin makaranas ng pag-ulan, paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Para po sa kumpletong detalye ng mga munisipalidad na nakapaloob dito sa mga ilang bahagi, for example sa northern at saka western portion ng Nueva Vizcaya, ay mangyayari lamang bisitahin din yung website ng Pag-asa para po sa kumpletong listahan ng mga munisipalidad sa mga nabanggit nating lalawigan na may mga warning signals pa rin po. Opo. Ano naman po ang tsansa na maging panibagong bagyo at makapasok sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area? Well, itong low pressure area na kanina ay nasa layong 1,830 kilometers silangan ng Southern Luzon. Within 24 hours, malit ang tsansa maging bagyo pero patuloy pa rin tayo magmonitor. Nasa labas pa rin ito ng ating air responsibility and we're not ruling out the possibility na posible itong maging isang tropical depression or pumasok ng PAR ngayong darating na weekend. Kaya antabayan po ng mga kababayan natin yung ating pinapost sa social media regarding the development of the low pressure area being monitored outside the PAR. Apo. Sir Chris, makakaasa na ba tayo ng mas maaliwalas na panahon ngayong weekend? Tama po, no? Dahil ngayon naasahan natin na posibleng mamayang hapon o gabi tuloy nang lumabas ng PAR, itong bagyong si Marce, inaasahan natin na nakararaming bahagi ng bansa, including Metro Manila, ay makakaranas ng generally maliwalas sa panahon ngayong darating na weekend. Maliban lamang sa ilang mga isolated rain showers o thunderstorms, lalo na sa dakong hapon na gabi. Mga short duration na mga pag-ulan ang inaasahan po natin. Okay po, maraming salamat, Chris Perez ng Pag-asa. Maraming salamat din po at magandang araw. Mga mare at pare, one proud mama na rin si Miss Universe 2012 first runner-up Janine Tugonon.
Sa kanyang IG account, isinare ng beauty queen ang photos ng kanilang healthy baby girl ng French boyfriend, si Madeleine Sofia. Nagpapasalamat si Janine sa kanyang positive birth experience at smooth cesarean section recovery. Biro pa ni Mommy Janine, ready na siyang simula ng reading journey ni Madeleine sa taxation, accounting o coding. Bumuhos naman ang well wishes ng kapwa niya beauty queens at models sa kanyang newest milestone. Congratulations, Maring Janine! Pinangangambahang mas tataas pa ang presyo ng karne sa ilang palengke sa bansa habang papalapit ang Pasko. Sa mga Aldan Public Market sa Pangasinan, nasa 340 pesos kada kilo na iyan. 200 pesos naman ang sa manok, habang 420 pesos naman ang per kilo ng karne ng baka. Ayon sa ilang nagtitinda, nagsisimula ng tumaas ang demand sa karne at sumisigla ang bentahan nito. Sabi ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, inaasahan na nila ang pagtaas sa demand sa mga karne dahil sa holiday season. Pero hindi naman daw maapektuhan yan ang supply. Batay sa latest price monitoring ng Department of Agriculture sa ilang palengke sa Metro Manila, umaabot na sa halos 400 pesos ang kada kilo ng baboy, habang ang manok ay umaabot na ng hanggang 220 pesos kada kilo. Halos 500 pesos naman ang kada kilo ng baka. Pinag-aaralan ng Department of Transportation ang ilang pagbabago sa EDSA busway kasunod ng mga nahuhuling pasaway roon, tulad na lang ng isang SUV na gumamit ng peking plakang pang-senador. Balita hatid ni Joseph Morong. Ang driver ng kontrobersyal na puting luxury vehicle na ito nagpaliwanag sa Land Transportation Office na masakit daw ang kanyang tiyan at nagmamadali nung linggo ng gabi kaya siya pumasok sa northbound lane ng EDSA busway. Pero sa kuha ng CCTV ng MMDA, hindi naman mabigat ang trapiko sa mga oras na yon sa labas ng busway. Pinatawa na ng 9,000 pisong multa ang driver. Sabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, iniimbestigahan nila ang insidente para alamin kung may dagdag pang pananagutan. Gamit ng SUV ang Protocol Plate 7 na pang-senador. Sa paglutang ng driver, lumabas na ang sasakyan ay pagmamayari ng Orient Pacific Corporation, kumpanyang pinamumunuan ni Kenneth Tan Gatchalian, tumatakbong kongresista sa Valenzuela. Kapatid siya ni Senador Sherwin Gatchalian. Sa kapatid niyo po ba yan or sa brother niyo yung sasakyan? Andun na sa LTO yung mga documents no? So iwan na lang natin sa LTO. Posible po kaya sa inyo yung plane pero nagamit lang po ng kapatid. Iwan na lang natin sa LTO, guys. Sa isang pahayag, sinabi ni Gatchalian na hindi niya kinukonsinti ang ginawang traffic violation ng Orient Pacific Corporation. Balak magpatawag ng pagdinig tungkol sa issue si Senador Raffy Tulfo, chairman ng Senate Committee on Public Services. Ang DOTR naman pinag-aaralan ng ilang pagbabago sa EDSA busway, lalo tila nagiging takaw pasaway ito sa mga gustong tumakas sa traffic sa EDSA. Isa na riyan ang pagbabawa sa mga iniisyong protocol plates sa mga opisyal ng gobyerno. Tig-2 protocol plates ang binibigay ngayon sa kada senador. Para talagang yung plate is to be used only by the official. No? Yeah, decision na ni SP yan. I think si SP will know the best. Pinag-iisipan rin ng Department of Transportation na baligtarin ang daloy ng EDSA Bus Carousel. Halimbawa, sa halip na kasabay yung EDSA Bus Carousel na mga pa-northbound na sasakyan, gagawin itong salungat o patimog. Ito raw ay para maging iwas pasaway ang carousel. Para talagang exclusive na lang yung busway for the buses, no? For public utility vehicles. Tapos yung pintuan ng bus nasa right side din, no? So mayroon ding mga safety considerations, no? Kinakausap na nila ang mga kumpanya na nag-ooperate ng busway at maaaring magkadesisyon kung itutuloy ito bago matapos ang taon. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Isang Australian citizen ang nasawi matapos malunod habang naliligo malapit sa Cagban Port sa Malay, Aklan. Ang biktimang edad 71 ay isa sa mga pasahero ng cruise ship na dumaong sa Boracay. Ayon sa mga otoridad, naligo ang biktima sa dagat kasama ang iba pang pasahero. Napansin daw nilang tila nahihirapan na siyang lumangoy at humihingi ng tulong. Agad naman siyang nirespondihan at isinugod sa ospital, ngunit idiniklarang dead on arrival. Samantala, ramdam na ang Christmas saya vibes sa ilang pasyalan sa Metro Manila. All-in-one bazaar at carnival ang paandar ng pasyalan sa Marikina.
Tampok doon ang Perya Games, pati ang rides para sa mga naghahanap ng adrenaline rush. Meron ding bazaar kung saan mabibili ang mga abot-kayang panregalo. Kung magutom sa paglilibot, maraming food stalls din na mapagpipilian. Instagram-worthy naman ang offer ng Christmas paanda sa Bonifacio Global City sa Taguig. Merong higanteng Christmas tree na punong-puno ng ornaments. Sa loob naman ng igloo, masisilayan ang Magical Mirror Room. Pampasaya para sa mga excited na sa weekend. Tampok natin ang isang pusa sa Jensen na viral dahil sa kanyang katapangan. Paano ba naman? Hindi raw ito takot sa basaan? Kung karamihan sa pusa ilag sa tubig, ibahin nyo ang alagang si Mizzy. Hulikam kasi si Mingming sa lababo na busy sa paliligo. Sa katunayan, si Mizzy parawang nagbukas ng gripo at nagkusang basain ang sarili. Kwento ng nag-aalaga sa kanya na si Rosemin Raffles, naging tambayan na rin ni Mizzy ang lababo. Kaya mahigit 365,000 views na ang video. Trending! Wow! Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 47 araw na lang, Pasko na. Ako po si Rafi Tima. Sa ngalan ni Connie Sison, ako po si Katrina Son. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.